Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat at sa mga patuloy pong sumusubaybay sa ating prayer and fasting and daily devotion. Tayo po ay nasa season 36 na po na may temang may words of encouragement for you. And let's start po with the prayer. Hallelujah, Lord God, we bless your name, Jesus. Lord, maraming salamat po sa gabing ito na pinagkaloob niyo po muli sa amin, Lord God. Lord, maraming salamat sa pagkakataon muli, Lord God, na ibinigay mo na makapag-share ako muli ng words mo, Father God. And Lord, guide me, Lord God, as I share your words, Father God, na tanging ngalan mo lamang ang maitaas, Lord God, at tanging mga salita mo lamang ang aking mabigkas. Lord, naway ang bawat isa po ay may mapulot na aral, Lord God, sa iyong mga salita at tumanim po ito sa pinakamalalim na bahagi ng kanilang mga puso at tumatak ito sa kanilang kaisipan, Lord God. And Lord God, I pray, Lord God, na ma-share din po nila ito sa iba na nangangailangan ng encouragement mo, Father God, sa mga taong nanghihina ngayon, Lord God, at nangangailangan ng iyong mga salita. And Lord God, ikaw po ang maging center, Lord God, ng gabing ito. Ikaw po ang aming mapasaya, Lord God, sa simpleng devotion na ito, Lord God. And, ikaw lamang po ang aming tinataas, Lord God. In Jesus' name, Amen. Ang key verse po natin for tonight is from Deuteronomy chapter 31 verse 8. Sinasabi po dito, "The Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged." Sa Tagalog naman po ay, pangungunahan ka ng Panginoon at sasamahan ka niya. Hindi ka niya iiwan o pababayaan man. Kaya huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. And this verse po is very familiar naman sa halos lahat. Pero what's the story or context behind this verse? And this is all about the story of Joshua, kung paano siya maging leader. Kung paano siya naging leader. And first, who is Joshua nga ba? We all know naman that mostly na Israelites ay pasaway, reklamador, at madalas gumagawa sila ng mga bagay na hindi naman nakalulugod sa Panginoon. But Joshua is different. Why is he different from other Israelites? It is because Joshua is one of the few faithful followers of God. Joshua is very firm in his faith and courageous. Siya ay mayroong sincere and genuine relationship with God. And before mawala si Moses, God told Moses that Joshua will be the next leader and will lead the Israelites to the promised land. So, sinabi ni Moses ito kay Joshua. And Joshua thought that he wasn't ready and even doubted himself. But Moses had encouraged Joshua, saying that kahit ano pa ang sitwasyon ng ating buhay, God will be there to guide us and be with us. At ito nga yung verse na Deuteronomy chapter 31 verse 8. The Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. And this verse was actually perfect for the next generation, for the future leaders. And kasi just like Joshua, we tend to doubt ourselves na, especially when we're given a very big task or an important role. Natatakot tayo na baka hindi natin ito magawa ng tama, natatakot tayo magkamali, natatakot tayo na baka hindi natin ito magampanan. And as a part of the young generation or the next generation, sometimes I do feel the pressure, and sometimes I also feel na nababurden na din naman ako sa commitments, sa responsibilities, and sometimes
na-experience ko rin naman nag-overload na yung utak ko sa dami kong iniisip. And kahit yung mga hindi importanteng bagay, iniisip ko na rin. And yun yung naging problem, hindi lang sa akin, pero even sa ibang kabataan, na yun yung nagkakos kung bakit tayo nababurnout. Kasi kahit yung mga hindi naman importanteng bagay, iniisip na natin, pinoproblema na natin. And kasi pinoproblema na din natin yung mga bagay na dapat nga nililet go na natin pero pilit natin hinohold kaysa ipagkatiwala at ibigay na lang natin kay God yung sitwasyon na yun. And sometimes din naman, tayong young generation, madami tayong kayang gawin. Madami tayong gustong gawin. And actually, risk-takers tayo mga young generations. Pero, ang nagiging problem is that, tinitignan kasi natin agad kung ano yung magiging resulta. Kung ano ang magiging tingin ng ibang tao sa atin. Tsaka sa sobrang taas na expectation natin sa sarili natin, ay umaabot na sa point na nape-pressure na yung sarili natin at naiisip na agad natin na baka hindi natin kayanin yung ine-expect nating result. Kasi we tend to overthink too much. Na puro tayo what if. Na what if hindi ko pala kaya. What if ito yung sabihin ng ibang tao. What if hindi ko magawa ng tama. Puro tayo what ifs. Puro tayo iniisip agad yung result, na to the point that we do not trust the process, na our expectations is beyond kung ano yung kaya natin gawin. That's why nababurn out tayo. Kasi lahat ay pinapasan natin, lahat kinukuha natin. Kaya napapagod din tayo sa sarili, napapagod din tayo kasi hindi natin kaya i-let go yung mga bagay na dapat nililet go na natin, 'di ba? And kaya nga this verse is very important kasi this is our assurance that God will never leave our side. This is our assurance na if we trust God and plan talaga ni God yun, and will ni God talaga yun, then He will make it work. Now, we do not have to feel na any fear or be discouraged because God is with us, diba? And sabi nga sa verse na ito, pangungunahan ka ng Panginoon at sasamahan ka niya. Pangungunahan tayo ng Panginoon. God will be the one who will lead and make our way. Siya ang magsisilbing guide natin to the right path. Kaya nga siya ang mauuna sa atin upang hindi tayo maligaw. If we are led by God, surely kailanman na hindi na tayo maliligaw. And at the end, there will always be a victory if pipiliin natin sumunod sa path na ginawa ni God for us. Sasamahan niya tayo. Hindi tayo pababayaan at iiwan mag-isa ng Panginoon. And God will constantly assure us that kaya natin lahat ng pagdadaanan natin sa buhay. Kasi hindi naman tayo bibigyan ng isang mahirap na sitwasyon ni God if alam niya hindi natin kakayanin, di ba? And hindi naman kasi pinangako ni God na magiging madali yung buhay natin. Na magiging madali yung path, yung way na ginawa niya, na susundin natin. But He promised that He will never leave us nor forsake us. Sinabi rin niya ito sa book of Joshua, sa Joshua chapter 1, verse 5, na sabi dito, no one will able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Diba? Sabi sa verse na to, as I was with Moses, so I will be with you. Lagi natin tandaan ang statement na ito ni God. Kasi kung sinamahan niya sina Moses, Joshua, David, Elijah, or kahit sino man,
ganun din ang gagawin ni God sa atin. Sa mga times na we're on a very hard and high pressure situation, na sasamahan niya rin tayo wherever we go. Just like Joshua, dadaan at dadaan tayo sa mga oras na panghihinaan tayo talaga ng loob, na we feel na hindi natin kaya, na dinadoubt na natin yung sarili natin. Pero we just have to remind ourselves that if we need some encouragement, we can always talk to God. We can always open our Bible if we need some words of encouragement sa mga panahon na nangihina na tayo. And hindi rin natin kailangan na matakot or panghinaan ng loob. Kasi as long as we know that God is on our side, why do we have to be afraid? Diba? And if may mga tao na we can talk to, na may ibibigay si God na mga tao na kaya natin na mag-share ng mga problems natin, but there will always be a difference sa comfort na binibigay ni God sa atin. Na if we ask assurance kay God, iba yung peace, iba yung pakiramdam kapag si God na yung nag-assure sa atin na we do not have to be afraid kasi nandun siya para sa atin, di ba? And nakakakilig lang na isipin na kahit saan tayo pumunta, na kahit ano pa yung sitwasyon ng buhay natin, hindi pala tayo iniiwan ni God. Na sometimes kasi naiisip natin na bakit parang kinalimutan na ako ni God, na kasama ko pa ba si God sa journey na to, or iniwan niya na ako. Pero may mga times na tayo pala yung lumalayo. Tayo din yung nagiging cause kung bakit tayo na-burn out masyado. Tayo rin yung may kasalanan kung bakit nafe-feel natin lumalayo tayo kay God. Kasi hindi naman si God yung lumalayo sa atin eh. Kasi mismo tayo ang lumalayo sa Kanya. Pero, ang lang is, grabe yung assurance na binibigay sa atin ni God. Na kapag nasa specific na sitwasyon tayo, na nahihirapan tayo, nire-remind niya tayo na huwag tayong matakot. Kasi nandiyan naman siya palagi. Sasamahan ka niya, hindi ka niya iiwan. And sabi din sa Joshua chapter 1 verse 9, "Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go." And sa part na to, God reassures Joshua again. And kung babasahin natin yung book of Joshua, makikita natin or marirealize natin na ilang beses nagbigay ng assurance si God over and over and over again just to encourage Joshua, na for Joshua not to doubt himself as a leader, na that God will be there, that Joshua won't feel as if God abandoned him. Sinamahan niya si Joshua so that Joshua won't feel na mag-isa siya nakakaharapin yung new journey niya. And ganun din kasi yung gusto nang ipakita ni God sa atin at iparealize na He will be there at our lowest. We just have to ask for help, na tayo ang lumapit kay God, na hindi kasi natin kaya na tayo lang, na we have to learn to how na i-humble yung sarili natin. Kasi madalas, masyado natin tinataas yung sarili natin in a way na we don't ask God for help. Na sasabihin natin sa sarili natin na kaya ko naman to eh. Na Lord, kaya ko na to, hindi kita kailangan. Pero yung totoo is sa bawat sitwasyon ng buhay natin, we need God. Na
kulang tayo kapag wala si God sa atin. And there's nothing wrong from asking and seeking help kay God. Kasi siya na nga yung nagsabi, di ba, na 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 siya yung tutulong sa atin sa mga sitwasyon na hindi na natin kaya, sa mga sitwasyon na masyado na mabigat sa atin. And I just want to remind you guys na 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 God made it clear na we can wholeheartedly trust Him, we can wholeheartedly rely on Him, because God Himself said that He is with us kahit ano pa ang sitwasyon natin ngayon. Ayun lang na wag natin kakalimutan na saan man tayo magpunta, isama natin si God. Na wag natin kalimutan si God kasi gustong-gusto niya na kasama natin siya, na sinasama natin siya sa plano natin, na tinatrust natin kung ano yung gusto ni God para sa atin. Ayun lang. Kaya, in times na we feel na nanghihina tayo, sa times na we need encouragement, I highly recommended na to talk to God. Open your Bible kasi God always has an answer to your problems. Kaya let's always trust God. Kasi sabi nga, 'di ba, sinamahan niya lahat ng mga taong katulad ni na Moses, na David, and ganun din yung gagawin natin. Gagawin ni God sa atin. Kaya wag natin kakalimutan yun. So, let's end this with a prayer. Hallelujah, Lord God, we bless your name, Jesus. We glorify you, Lord God. Lord God, maraming salamat po, Lord God, muli sa pagkakataon na to, Lord God, na ginamit niyo po ako, Lord God, upang makapag-share po ng iyong mga salita, Lord God. And Lord God, thank you, Lord God, for always reminding us na lagi ka namin kasama sa kahit ano pa ang sitwasyon ng aming buhay, Lord God. Lord, maraming salamat dahil hindi ka po nagkukulang sa amin, Lord God. Na kahit na may times na kami na mismo ang lumalayo, Lord God, may mga times na, Lord God, nagkukulang kami, pero never ka pa rin tumalikod sa amin, Lord God. And Lord God, we're sorry. Patawarin niyo po kami, Lord God, sa mga times na nakakalimutan ka na namin, Lord God, na we're too full of ourselves, Lord God, na nakakalimutan na namin na it's okay to ask and seek for your help, Lord God, dahil ikaw naman talaga yung makakatulong sa amin sa mga times na we feel discouraged, na we feel na we're not good enough, Lord God. And Lord God, maraming salamat dahil hindi mo po kami iniwan, Father God. Hindi mo kami pinabayaan, Father God. Hindi mo po hinayaan na mag-isa kami sa mga journey, Lord God, na kinakaharap namin, Lord God. Na Lord God, maraming salamat, Lord God, dahil sa mga sitwasyon na nahihirapan na kami, Lord God, sa mga sitwasyon na akala namin ay hindi na namin kakayanin, Lord God, ay ikaw po, Lord God, ang sumasama sa amin. Ikaw po yung nagsisilbing comfort namin, Lord God, na sa mga times na pasuko na kami, Lord God. Kaya maraming salamat po, Lord God. And we're deeply sorry, Lord God, kung parang mas tiwala pa kami sa sarili namin kaysa magtiwala kami sa iyo, Lord God, na masyado na kami nag-rely sa sarili namin kasi lagi namin sinasabi na kaya namin to, Lord God, na kaya namin na mag-isa to, Lord God, na masyado kaming masyado namin tinataas po yung sarili namin, Lord God, and yun yung mga panahon, Lord God, na nakakalimutan ka na namin, Lord God. Pero thank you, Lord God, kasi hindi mo kami sinukuan, Father God. Hindi mo kami iniwan, Lord God. Hindi
hindi mo kami tinalikuran, Father God. Kaya maraming salamat po, Lord God. Hindi man po sapat ang salitang salamat, Lord God. Pero Lord God, we're willing, Lord God, to follow your path, Lord God, na ginawa, Lord God, para sa amin, Lord God. Now we're willing to follow you just like how Joshua, Lord God, followed you, Lord God. Just like how he obeyed you, Lord God. And Lord God, dahil sa pagsunod niya sa iyo, Lord God, ay nagkaroon sila ng victory, Lord God, na Lord God, nakarating sila sa promised land, Lord God. And Lord God, maraming salamat po, Lord God. And Lord God, pinagdadasal din po namin ang aming bansa, Lord God, na may kinakaharap na problem ngayon against China, Lord God, na about sa West Philippine Sea, Lord God. Na Lord God, ikaw po ang promotekta sa amin, ikaw po ang promotekta sa bansang Pilipinas, Lord God. Yes, Lord God, aminado kami na wala kaming laban sa physically, Lord God, dahil napakalaking bansa ng China, Lord God. Pero ang Pilipinas, Lord God, ay Lord God, kami ay mayroong napaka-powerful na God, Lord God, na wala man kaming mga armas, Lord God, wala man kaming panlaban physically sa China, Lord God, but we have you, Lord God, na Lord God, you, as long as we trust you, Lord God, as long as we hold on to you, Lord God, alam naming may laban kami, Lord God, dahil ikaw ang Diyos na pinagkakatiwalaan namin, Lord God. Ikaw po, Lord God, ang promotekta sa amin, Lord God. Na Lord God, na alisin mo po, Lord God, yung takot sa aming mga puso, Lord God. Alisin mo po yung panghihina ng loob sa amin, Lord God. Na we have to learn to fully trust on you, Lord God. We know, Lord God, na may plans ka, Lord God, na may plano ka, Lord God, na hindi mo hahayaang may masaktan sa mga anak mo, Lord God. And Lord God, sa iyo po ang aming tiwala, Father God. Sa iyo po kami po ay humihingi ng tulong sa iyo, Lord God, at ikaw ang aming pinagkakatiwalaan sa sitwasyon ngayon, Lord God, ng bansang Pilipinas. And Lord God, pinagdarasal din po namin, Lord God, na yung mga leaders po ng Pilipinas, Lord God, na even yung President namin, Lord God, yung si President Bongbong Marcos, Lord God. Ikaw, Lord God, ang magbigay sa kanya ng knowledge and wisdom, Lord God, na he must na matutunan niya po, Lord God, na mag-trust tayo, Lord God, na he will make decisions, Lord God, na nakalulugod sa iyo, Lord God, at upang maproteksyonan din ang bansang Pilipinas. Ikaw po ang mag-guide sa mga sa government ng Pilipinas, Lord God. Ikaw po ang mag-guide sa kanilang mga decisions, Lord God, at mag-rely sila sa iyo, Lord God. Lord God, ikaw ang aming pinagkakatiwalaan, Lord God. Sa iyo lamang kami nagtitiwala at nagre-rely ngayon, Lord God. Dahil we know how powerful you are, Lord God. Na we know, Lord God, na tutulungan mo kami sa labang ito, Lord God. Na ikaw po ang magproprotekta sa amin, Lord God. Ikaw lamang po, Lord God, ang aming tinataas, dinadakila, Lord God. Ikaw lamang pinagkakatiwalaan naming buong puso, Lord God. Tulungan mo po kami, Lord God. In Jesus' name, Lord God. In Jesus' name, we claim the victory, Lord God. We claim the victory, Lord God. Dahil alam namin na sasamahan mo kami. Hindi mo kami iwan, Lord God. In Jesus' name, Lord God. Amen. Maraming salamat po sa panonood ngayong gabi.
And may God bless you all po.